Dahil sa hirap ng buhay at upang makabayad sa mga bayarin sa tiyahin, ay napilitang mag-ibang bansa si Stella. Labag man sa kalooban niya ang manilbihan sa mga dayuhan, ay ito lang ang nakikita niyang paraan upang makatakas mula sa mga nakakasakal na utang. Ang akala ni Stella ay simple lamang ang magiging buhay niya sa Saudi Arabia. Pero hindi niya inakalang magiging komplikado ang buhay niya roon dahil sa prinsipeng si Omar Al Saud na anak ng kanyang mga amo. Natutunan siyang mahalin ng prinsipe at ganon din naman siya rito. Ngunit paano mapaglalaban ang kanilang pagmamahalan kung mismong ang royal family ang tutol doon? Sabay-sabay nating tunghayan kung paano nagsimula at nagtapos ang pagmamahalan ng isang kasambahay at isang prinsipe. Simulan na natin ang istorya. Anak, mag-iingat ka sa Saudi ha. Alam mo naman yung mga nababalitang kung ano-ano sa TV. Hindi magaganda. Huwag kang lalabas sa gabi lalo na kung wala kang kasama. May pag-aalalang payo ni Rowena sa kanyang anak na si Stella. Mama, 25 years old na po ako. Alam ko na pong gagawin ko. Wala yan sa edad. Wala sa edad ang isang nag-aalalang ina. Para sa isang magulang, pare-parehas lang kayong anak namin anuman ang edad ninyo. Ay, naiintindihan ko po mama. Ang ayoko lang naman po kasi hindi kayo makatulog sa gabi sa kakaisip sa akin. Gusto ko magkaroon kayo ng peace of mind sa araw-araw. O siya, sige na. Susubukan kong maging mapanatag. Mama, 2 taon lang naman po ang trabaho ko sa Saudi. Sa panahon ngayon, sobrang bilis tumakbo ng oras. Mamamalayan na lang natin na 2 taon na pala nakakaraan. After 2 years, makakabayad na rin tayo sa lahat ng utang natin. Wala nang masasabi sa atin si tita na kung ano-ano. Ang pamilya ni Stella ay may utang na 300,000 pesos sa kanyang tita sa side ng kanyang yumaong ama. Pinapabarangay na sila dahil matagal na ang utang na iyon. Binabayaran naman nila ito, ngunit ang kaya lamang nila ay 2,000 kada buwan. Ang gusto ng tiyahin ay bayaran sila ng 10,000 kada buwan upang mabilis itong matapos. Hindi naman nila ito kaya. Kaya dito na nagpasya si Stella na mag-abroad upang matigil na ang tiyahin sa pamamahiya sa kanila sa social media. Panay kasi ang pagpaparinig sa kanila ng tiyahin sa social media. Ayaw mang manilbihan ni Stella sa mga dayuhan ay napilitan siya kung ito ang magpapabunot ng tinik sa kanilang lalamunan. Ang ama ni Stella ay yumaon na sa sakit na lung cancer dahil sa araw-araw na paninigarilyo. Ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang isang manikurista sa isang parlor. Hindi sila binayayaan ng pinansyal. Wala rin silang sariling lupa at bahay at nagrerenta lamang sila sa paupahan ng kanyang tiyahin. Nababayaran naman nila ang bills nila buwan-buwan. Kumatok sa pinto ng kanilang bahay ang tiyahin na si Trina. Pinagbuksan ito ni Stella. Hello po tita! Awkward na sabi ni Stella. Balita ko ay sa susunod na linggo na raw ang alis mo pa Saudi. Gusto ko lang naklaro sa'yo na dapat ay mabayaran mo na ang utang nyo sa akin sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan? Pero hindi kaya ng sweldo ko yon. Sa kontrata na pinirmahan ko, 30,000 lang ang sahod ko kada buwan. Diyos ko, bakit ba kasi sa Saudi ka pa nag-apply? Dapat nag-apply ka na lang sa Canada ng caregiver. Doble pa ron ang sahod mo. Reklamo ng tiyahin na halatang dismayado. Tinry ko naman po tita, pero hindi po ako nakapasa eh. Bigyan niyo naman po ako ng 1 taon at mababayaran ko po ang lahat ng utang namin sa inyo. Pangako yan ha, abot 10 taon na yung utang niyo sa amin. Pasalamat pa nga kayo at hindi ko tinutubuan ang utang ninyo. Salamat po tita. Wag na wag kang magpapabuntis sa mga Arabo ron ha. May 3 akong naging kliyente noon. Ayun, nagpabuntis sa mga Arabo. Huwag kayong lalandi roon dahil mahigpit ang batas doon.
Ikaw naman ate, hindi naman ganun ang anak ko. Pinalaki ko tong konserbatibo. Hindi to magpapadala sa mga ganyan. Sabi ni Rowena. Abat, ako'y nagpapaalala lang naman. Mga magagandang lalaki pa naman ng mga Arabo. Baka pagkakita mo sa kanila makalimutan mo na yung konserbatibo naman na yan. At saka, maganda kang dalaga. Baka ligawan ka ng mga Arabo doon. Hindi po tita. Promise po, babayaran ko po ang utang niyo sa loob ng 1 taon. Wala po akong magiging problema doon. Nang sumunod na linggo ay lumipad na nga patungo sa Saudi si Stella. Ipinakilala na siya ng mayordoma ng mansyon na si Madam Nena sa ibang mga tao sa mansyon. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Stella ang bagay na tinatawag nilang homesick. Unang araw pa lang niya sa mansyon ng amo ay napaiyak na siya dahil sa matinding homesick. Mabuti na lang at mababait ang mga kasambahay sa napakalaking mansyon. May mga Pilipino din, kaya kahit papaano ay pakiramdam niya ay nasa Pilipinas pa din siya. Alam mo ba Stella, swerte ka dahil sobrang yaman ng amo natin. Kabilang sila sa royal family. Maliban sa sahod natin dito, tiba-tiba rin na mamigay ng monetary bonus, lalo na kung maganda ang pagtatrabaho mo. Lalo na kapag Ramadan at Muslim ka pa. Aba, nasa 100,000 ipinapamigay nila. Yung Muslim dito dati, nako, sobrang religious nun. Kaya umabot ng 5 million ang binigay sa kanya ni Madam. Ganun po ba? Pero mabuti naman po at maayos ang pagtatrato nila sa kasambahay. Aba oo naman, sobrang bait nila. Kaya nga nasabi kong swerte ka Hindi lang naman tungkol sa pera ang swerte, iha. Kahit sakto lang ang sahod mo, kung sobrang bait naman ang amo mo, abay, napakaswerte pa rin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Stella sa mga impormasyong nalaman. Maya-maya ay biglang pumasok sa kusina ng bahay ang panganay na anak ng kanilang amo na si Omar Al-Saud. Sobrang puti nito, sobrang tangkad, sobrang tangos ng ilong, sobrang kapal na mga kilay, may mga mahahabang pilik mata at may bilugan at kumikinang na mga mata. Pagkakita pa lang ni Stella sa Arabo ay hindi niya maiwasang mabighani. Oh, siya nga pala si Omar Al-Saud. Siya ang panganay na anak ni Madam. Omar, she's Stella, our new maid. Pakilala ni Carmela. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagbati ni Stella na ang ibig sabihin ay peace be upon you. Ito ang common greetings sa Saudi at sa buong relihiyon ng Islam. Nag-aral na ng kaunting Arabic greetings at words si Stella bago pa siya pumunta sa Saudi. Inilahad ni Stella ang kamay niya kay Omar upang makipagkamayan. Walamaikum salam. Nakangiting sabi naman ni Omar na ang ibig sabihin ay peace be upon you too. Stella, bawal makipagkamay sa mga lalaking Muslim dito. Bawal hawakan ng mga babae ang isang lalaki, kaya huwag mo nang gawin yan. Paliwanag ni Carmela. Nahiya si Stella kaya ibinaba niya ang kamay. Ganun pala. Sorry sir. No, it's okay. Ayos lang. Fluent na sabi ni Omar, bagay na ikinabigla ni Stella. Napatingin si Stella kay Carmela. Nakakapagtagalog si Omar. Ever since kasi, isang Pilipinang kasambahay ang nagpalaki sa kanya magmula nung bata pa lang siya. Palagi siyang tinuturuan at kinakausap ng Tagalog. Mas magaling pa nga itong mag-Tagalog kesa mag-English. Totoo yun. Pwede mo akong kausapin sa Tagalog para hindi ka na mahirapan. Nakangiting sabi ni Omar. Ganun ba? Salamat po. Ngumiti lamang si Omar at kumuha na ito ng tubig sa ref at uminom. Ang pogi niya, di ba? Kinikilig na bulong ni Carmela. Maraming may crush dyan kay Omar dito. Kaya lang kabilin-bili na ni Madam na huwag magkakagusto sa kanya. Kaya ikaw ha, kung may mabuo kang pagtingin dyan kay Omar, abay, kalimutan mo na agad. Or else ay papauwiin ka ni Madam. Hindi po,
Marami po akong utang kaya hindi po ako pwedeng magpauwi agad. Sabi ni Stella. Mabuti naman kung ganon. At saka, alam mo naman ang mga Muslim, di ba? Bawal na bawal sa kanila yung mga kung ano-ano yung iniisip mo. Dapat kasal muna bago tsuktsakan. Ikaw naman, masyado kang advance mag-isip. Namumulang sabi ni Stella. Abay, nagbababala lang naman ako. Nang araw na yon ay sinimulan na ni Stella na maglaba ng mga damit ng royal family. Sa kwento ni Carmela ay 6 daw ang royal family na nakatira dito. Ang kanyang mag-asawang amo na palaging wala sa bahay dahil sa negosyo at ang 4 nilang anak na sina Omar, Faisal, Yaya at Laila. Si Omar na lang ang hindi nag-aaral sa 4 na magkakapatid dahil graduate na ito sa kursong Political Science and Information Technology. 24 years old na raw ito batay sa kwento ni Carmela. Bagay na ikinagulat ni Stella dahil ang akala niya ay nasa 30 na ito. Ani Carmela, mature daw talagang tingnan ng mga Arabo kumpara sa mga Pilipino. Bagay na naiintindihan ni Stella dahil kahit ang mga accusation ay mas mukha talagang mature kumpara sa mga East and Southeast Asians. Isang araw, habang nagluluto sa kusina si Stella ay kumakanta siya ng Akin Ka Na Lang ni Morissette Amon. Pagkatapos niyang bumirit ay nabigla na lang siya nang may pumalakpak sa likod niya. Napalingon siya at nakitang nakasandal sa dingding si Omar at pumapalakpak sa kanya. Sir, kayo pala, nagulat ako. Nahihiyang sabi ni Stella. I heard, magagaling daw sa pagkanta ang mga Pilipino. At mukhang totoo nga. Halos mahimatay si Stella dahil sa sobrang hiya. Hindi niya maiwasang ma-conscious dahil sa kagwapuhan ni Omar. Hindi niya ito matingnan sa mga mata. Oo, magagaling ako manta mga Pilipino pero ako hindi naman, sakto lang. No, ang galing mo kaya. Kanta ka nga ulit. Huwag na, nakakahiya. Sige na, ngayon lang ulit ako nakarinig na kumakanta rito sa bahay. Sige na nga, pinipilit mo ako eh. Hindi kita pinipilit ah. Kung ayaw mo, okay lang talaga. No, it's okay. Total, napilit mo na rin naman ako. Okay, sige. Ani Stella at nagpatuloy sa pagkanta. Si Omar, hindi mapigilan na makaramdam ng kakaiba habang pinagmamasdan si Stella. Hindi lamang siya naaakit sa tinig ng boses ng dalaga, kung hindi maging sa itsura nito. Hindi kasi maikakailang kaakit-akit ang itsura ni Stella. Matapos na kumanta ni Stella ay pumalakpak si Omar. Wow, ang galing. Kantaan mo ulit ako sa susunod ah. Pwede naman po kung gusto mo. By the way, salamat pala ha dahil masyado kang approachable. Kahit papaano maganda ang pagtatrabaho ko rito dahil hindi ka mahirap pakisamahan. Naadap ko na kasi talaga ang ugali ng mga Pilipino. Kaya nga eh, ang galing mo na nga rin magtagalog. Nakakabilib. Narinig ko na Pilipino raw ang nani mo noon. Oo, siya si Aling Elena. Siya ang nag-babysitter ko magmula nung 2 taong kulang pa lang ako. Hanggang nag-18 years old ako. Naging bilingual ako dahil sa kanya. Lagi ba naman niya akong tinuturuan at kinakausap sa Tagalog ever since. Siguradong naging mabait siyang nani sa'yo. Oo naman, siya ang pangalawa kong nanay eh. Mahal na mahal ko si Aling Elena. Nasa na pala siya ngayon? Umuwi na siya ng Pilipinas at nabalitaan kong patay na siya. Biglang nagbago ang boses ni Omar. Maririnig ang lungkot doon. Oh, sorry. Naging emosyonal tuloy ako. No, ayos lang. Ano nga pala yung niluluto mo? Nagluluto ako ng ulam ninyo. Kami ng mga kapatid ko? Oo, nandyan ba sina Sir at Madam? Wala rito sina Umi at Baba. Kami lang ng mga kapatid ko. Sige.
Tawagin mo na sila dahil malapit nang maluto tong niluluto ko. Inamoy ni Omar ang mahalimuyak na bango ng adobong niluluto ni Stella. Yun kasi ang request ni Omar. Adobo kasi ang paborito nitong ulam na ibinahagi sa kanya noon ni Aling Elena. Ang bango ng niluluto mo ah. Bigla tuloy ako nagutom. Tinawag na nga ni Omar ang kanyang mga kapatid at pinagsaluhan nila ang niluto ni Stella. Niyaya pa ni Omar na kumain doon si Stella. Pero tumanggi si Stella dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang amo na makikain sila kasabay nila. May nakalang oras kasi ang mga kasambahay para kumain. Kahit anong pagtanggiman ang ginawa ni Stella ay napilit pa rin siya ni Omar dahil halos kalad ka rin na siya nito para lang kumain kasama sila. Samantala, ang kasambahay na isang Indiano ay nakita kung paano kumain si Stella kasama ang anak ng kanilang mga amo. Dali-dali siyang nagsumbong sa mayordomang si Madam Nena. Madam Nena, I saw Stella eating with the siblings. Pagsumbong ng Indiano. She did? Pagkumpirma ni Nena na halatang dismayado. Yes, I saw her. They are in the kitchen right now. Nagtungo sa kusina si Nena at sumilip at nakumpirma nga niya ang sumbong ng sumbongerang Indiano. Hinintay niyang matapos sa pagkain si Stella, sa kanya ito kinausap sa kusina. Wala nang tao roon maliban sa kanilang dalawa. Stella, nakita kita kaninang kumakain kasamang magkakapatid. Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kang makikikain kasama sila? Meron tayong sariling oras ng pagkain. Pasensya na po, madam. Sobrang mapilit kasi si Omar eh. Ay, kahit anong pilit. Dapat umayaw ka pa rin. Kapag nalaman ni madam ang tungkol dito, siguradong hindi niya yun palalagpasin. Ano pong gagawin niya, madam? Hindi ko alam. Dahil wala pa namang nangahas na labagin ang pinag-uutos niya. Pero expect the worst na lang. Sige po, madam. Pasensya na po. Hindi ko na po uulitin yun. Wag mo nang uulitin yun, ha? Dahil maraming mga matang nakamasid sa paligid. Gets? Sige po, madam. Pasensya na po ulit, ha? Pero pwede ko po bang malaman kung bakit po bawal? Rules are meant